Sa harap ng banta sa mga komunidad ng mga palyadong proyekto, isinusulong ngayon sa Kamara na gawin ng krimen ang pagpapatayo ng mga substandard na infrastructure projects. Ang sentro ng balita mula kay Vel Custodio. Sa masigasig na kampanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa korupsyon, inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill No. 2811 o Criminalizing Negligent Contractors Act na naglalayong patawan ng pananagutan at kriminal na parusa ang mga kontratista at subcontractors na mapapatunayang naging pabaya sa pagpapatupad ng mga proyektong pampamahalaan. Layunin ng panukala na masiguro ang kalidad, kaligtasan at integridad ng mga proyektong pinupondohan ng bayan at maprotektahan ng publiko laban sa substandard at epektibong mga infrastruktura. Aprobado naman sa ilan ang pagpapataw ng karampatang parusa sa mga maanumalyang contractors at subcontractors. Ayon sa TNVS rider na si Michael, mahalaga ang panukalang batas na ito, lalo na't pondo mula sa binabayarang tax sa mga Pilipino ang ginagamit para sa mga proyektong infrastruktura ng gobyerno. Dapat lang po talagang makulong sila, sir, para hindi po sila pambarisan ng ibang kontraktor, para matakot din po silang gumawa ng kapalpakan. Kasi about sa kapalpakan na ginagawa nila, sapin-sapin na rin, sir, hindi lang naman isa, dalawa, tatlo. Yung mga matitinong daanan, yun ang binubutas. Yung mga sirang butas naman, ay yung mga sira-sira, yun ang hindi nila ginagawa. Tapos tipid pa yung materyales, di ba? Dapat matatag yung infrastructure natin. Kung gaano po katatag yung budget, dapat ubusin po yun sa para sa seguridad ng mamamayan ng sambayan ng Pilipino. Pero mungkahi ng LGU employee na si Abraham. Ako po, my personal opinion, gusto ko po habang buhay. The same as murder. Kasi ang dami pong nasalanta ng baha. Buhay po ang kinitil ng mga kagagawan nila dahil sa korupsyon. Sa ilalim ng panukalang batas, ang mga gawain kagaya ng paglabag sa kontrata, paggamit ng mababang uri ng materyales, at paglabag sa mga itinakdang pamantayan na naglalagay sa panganib sa buhay at kaligtasan ng mga mamamayan ay maituturing na gross negligence. Ang sino mang mapatunayang guilty ay maaaring maparusahan ng 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. May multang hindi bababa sa 10 milyong piso depende sa pasya ng hukuman. Kasama rin sa parusa ang diskwalifikasyon sa paglahok sa mga susunod na proyekto ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng panukalang ito, hangad ng Kongreso na palakasin ang pananagutan at tuldukan ang mga anomalya sa mga proyektong pinupondohan ng publiko para matiyak na ang pondo ng bayan ay nagagamit sa wasto at ang mga proyekto ay nakatatayo ng matibay at ligtas para sa lahat. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.